Isang magandang araw na naman po sa ating lahat at isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Mula po ito kay Melvs Castle. Ang title po nito, pinakadelikadong US jet inarmasan, nuclear bomb ng US nasa Pilipinas daw, kinikilabutan si Mao Ning. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ni Melvs Castle, nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. And subscribe din sa aking channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction videos. Simulan natin to, let's do this. US missile na kayang burahin sa mapa ang Chinese military base sa South China Sea nasa Pilipinas na. Kasalukuyan na itong ikinakabit sa isa sa most dangerous fighter jet ng Amerika. Grabe. Ang F-22 Raptor na nag-ooperate ngayon sa may Luzon. Di lang yan ang kinakatakutan ng China. Nuclear weapons ng US mo ang kumpirmado na rin ng China ang ide-deploy sa ating bansa. Wala pang balita kung nasa Pilipinas na ba talaga ang nuclear weapon. Naku, kung totoo yan, talagang maalog na po ang China talaga. Isipin nyo, wala po tayong ganyan, no? Wala tayong kakayahan na makapag-produce ng ganyan, pero kung dadalhin talaga ng Amerika sa atin yan ay napakalaking bagay para hindi na po talaga tayo basta hinaharas ng China. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Pero papaano nalalaman ng China ang gantong klaseng mga impormasyon? Talagang sigurong maraming spy tong mga Chinese sa ating bansa. Dito nakikiusap si Mao Ning sa US. Itigil na ng Amerika ang pagde-deploy ng delikadong nuclear weapons sa mga kalyadong bansa. Panaysisi pa raw ang Amerika na China ang tunay na banta sa pagkasira ng kapayapaan. Tama naman yun eh. China talaga. Hindi naman tayo ang nagsisimula eh. At kahit nga po yung ibang bansa na kalaban din ng China, hindi rin naman sila nagsisimula ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. China lang talaga yung lahat na halos sa buong West Philippine Sea. Inaangkin nila at talagang sila yung gumagawa ng kaguluhan dyan. Hindi po tayong mga ibang bansa. Pero ba't raw nagde-deploy ang US ng gantong klaseng delikadong armas? US raw ang taksit. US raw ang hindi mapagkakatiwalaan. 方敦促美方切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅实质性削减核武。 Alam nyo, kaya ganyan ng China, natatakot kasi sila kasi alam nila na ang nuclear ng US ay tunay at pumuputok talaga. Legit, kumbaga masasabi natin legit. Yung kanila po ay hindi po natin alam kung totoo ba talaga. Maaring panakot lang nila yan. No? Intimidation po labanan yan eh. Kahit po yung sa Russia at saka yung sa sa North Korea, hindi po natin masasabi kung gumagana po talaga yon o talaga may kapasidad na sumabog. No? Kasi ang US talaga may proof. Alam niyo na yun, nangyari po sa Japan, di ba, noong araw. Talagang sinabi na rin nga ni Trump yan, no, sa mga nakarang niya na yung sa kanila raw ay totoo na pumuputok talaga. Na real talk naman, may ebidensya. Kaya natatakot talaga ang dyan, ang China sa ganyang galawan ng US. 停止核共享，延伸威慑，扩大核联盟等破坏全球和地区和平稳定的消极举动。 Paulit-ulit na lang sinasabi ng China, no? Yung ganyang sinasabi niya na undermine global and regional peace and stability. Po sila ganyan, pero sila yung kauna-unahang gumagawa ng ganyan yung kabaliktaran na yan sa sinasabi nila na yan na peace and stability. Sila unang-unang gumagawa ng kaguluhan, hindi naman peace yun. Yung stability, yung kumbaga wala yung peace magiging ganun, di ba? Hindi eh, sila yung nanggugulo. Kaya masasabi po talaga natin na lahat talaga ng sinasabi talaga ng China ay kabaliktaran ng kanilang ginagawa. Masyado raw pakialamero ang US. Batikos yan ni Mao Ning. Imbis raw na magsulong ng kapayapaan sa gulo, inuudyukan pa ng Amerika ang Pilipinas na lumaban sa China. Eh magkaalyado nga, ganun yun. Ang kulit ng China eh. No? Alam mo, tumunga nga lang ang US ay magkaalyadong bansa yan. Lahat ng kaalyadong bansa ng US ay tinutulungan nila at sinusuportahan. Ganun yun. Hindi nila pwedeng pabayaan yan. As a superpower na bansa, kailangan nilang tumulong sa kanilang kaalyado. Hindi sila pwedeng tumunganga lang at wala silang gagawin. Ano pang silbi nilang kaalyadong bansa kung hindi sila magre-react? Sa atin nga, kaya nga tayo may MDT, di ba? Yung Mutual Defense Treaty. Ganoon yun.
Kaya itong China, lahat na lang na ibabato sa kanilang kalaban, na ibabato talaga nila, na kahit sila yung mismong ginagawa nung ibinabato nila na yon. Real talk. Hindi talaga sila mapagkakatiwalaan tong China. Sabay sabing di naman China ang nagpapainit ng tensyon, kundi ang Pilipinas. 当事方无权介入中非两国之间的涉海问题，更不得以美菲共同防御条约为借口侵害中国在南。 Di mo alam itong mga spokesperson ng China kung nakakatulog pa kaya ng ayos tong mga to. Siyempre alam nila yung totoong nangyari, no? Kung hindi lang sila sumusunod sa kanilang leader o sa kanilang gobyerno. Alam nila yung totoong nangyayari. Yung konsyensya ba? No, isipin mo, no? Isipin mo yan, si Mao Ning, alam niya na ang China ay nagsisimula ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Tapos siyempre siya yung spokesperson, siya yung magsasalita. No? Mababasa niya ngayon yung sasabihin. Taliwas doon sa ginagawa mismo ng China. Kumbaga, nakukonsensya kaya itong mga to o talagang wala na talaga silang konsensya. Kasi isipin mo, no, parang mapipilitan ka eh. Kasi siyempre nga naman, komunistang bansa kayo, wala kayong kalayaan eh. Tapos nasa gobyerno pa siya. No? Naisip ko lang po yun mga kababayan ko, no? Na siyempre kung ikaw talaga ay meron kang konsensyang tao, parang hindi ka siguro basta makakatulog ng ayos kung ganito yung ibinabalita mo sa mga kababayan mo. Nakabaliktaran na ginagawa ng inyong gobyerno. Puro na lang sila po yung babait, sila yung ganito, sila yung ganyan, pero kabaliktaran talaga. 南海的主权和权益，美方应当停止在南海挑动对抗，不要再破坏地区稳定，加剧局势紧张。 Okay, no, the US needs to stop instigating confrontation in the South China Sea. Sumusuporta lang ang US. Hindi sila nagsasabi sa Pilipinas, sige na, girahin nyo na yan. Wala namang gano'n eh, di ba? Walang gano'ng ginagawa ang US. And refrain from undermining stability and fueling tension in the region. US para nag-fuel ng, sumusuporta lang ang US. Siyempre, kaaladong bansa ang Pilipinas, kaaladong bansa ang Taiwan, at kung ano-ano pa bang bansa tulad din ng Japan, susuporta ng US yung siyempre bilang kaalyado. Lalo tayo, kailangan natin ng mga palakasin ng ating sandatahang lakas. Kailangan natin ng tulong. Binibigyan tayo ng tulong ng US. Pati yung mga training ng ating mga kasundaluhan. Hindi pa pwedeng pabayaan tayo ng US kasi magkaaladong bansa tayo. Ganun lang din yun, no, vice versa. Kung sakaling kailanganin din tayo ng US, kahit hindi po nila sabihin, tutulong din po ang Pilipinas. Real talk yan. Kung sakaling halimbawa magkaroon na ng gera, maggera na itong China at ang US, tutulong din tayo. Malamang ang gobyerno natin magpapadala din ng mga sundalo kung saan nagkakaroon ng gera ang US at ang China. If ever lang, no? Parang yung nangyari po nung Battle of Yultong, di ba po? Nagpadala rin tayo ng mga sundalo noon, nung gera na yon sa South Korea. Ganun po yun, kaya nga po magkaalyado. Yun ang hindi natin alam kung bakit hindi naiintindihan ng China o talagang self-centered lang talaga sila. At naaalog nga sila kasi alam nilang malakas ang US. 挑动对抗，不要再破坏地区稳定，加剧局势紧张。 Ikwinento naman ng National Security Council ang buong istorya ng banggaan. May utos ang Philippine Coast Guard na pag binangga kayo tulad ng dati, banggain nyo rin. Pumalag kayo at huwag magpapatalo. Kung puro kasi tayo, iwas nagiging duwag ang Pilipinas. Pero di daw ibig sabihin na pumalag ay gusto nang magkagulo. Tama naman yun. Sa akin, dapat noon pa tayo pumalag para maramdaman ng China na hindi tayo basta-bastang bansang ginaganyan-ganyan lang. Natotolerate na po sila at talagang naaabuso na tayo. Sa mata ng madla nating lahat, no, sa lahat din pa sa international community, kawawa po talaga ang Pilipinas. Kaya nga po bumubuhos ang tulong sa atin, real talk yan. At nakikita kasi nila na ang China talaga ang nag-i-instigate ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Siyempre, hindi sila papanig doon sa nag-i-instigate o nagsisimula ng kaguluhan doon sa mga teritoryong yan. Kaya tayo ngayon, binubuhusan din talaga tayo ng tulong. At nakikita rin naman ng buong mundo na mahusay ang ating presidente. Kaya hindi po, lagi po sinasabi, no, hindi tayo susuportahan na malalakas sa bansa na yan kung hindi po epektibo ang ating leader. Kung hindi po epektibo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po tayo tutulungan at susuportahan ng mga malalakas sa bansa na yan. Kung re-respetuhin naman daw ng China ang ating soberanya, di walang gulo. Bukas naman daw ang pakikipag-usap ang Pilipinas sa China, pero dapat itrato tayo ng tama ng mga China. Lagi naman tayong bukas sa usapan. Laging, ito nga, nung nakaraan, di ba, DFA nakapag-usap. Ano nangyari? Di ba, lagi natin sinasabi na sila ang unang lalabag din sa mga pag-usapan. Ayan na nga.
Pati sa sa himpapawid talagang inaano na tayo, hinaharas tayo, di ba? Walang silbi yung pakikipag-usap, walang silbi yung pakikipag-deal. Kaya para sa akin, wala pong saysay na makipag-deal na po tayo ulit sa China para lang makapaglayag tayo ng malayo sa West Philippine Sea. Maling-mali po yun. Saka ang dating din po noon ay para pong sumusuko na tayo sa kanila, parang kailangan pa natin makiusap sa kanila para lang makapaglayag tayo sa ating teritoryo. Atin yun teritoryo natin yun. Dapat, hindi ganun. Wala tayong dapat ipagpaalam sa kahit kaninong bansa sa ating teritoryo kasi atin yun. Tayo ang may pagmamayari noon na panalunan natin yun sa Arbitral Award noong 2016. Ay hindi nga nire-respeto ng China na mismong UNCLOS din ay hindi nire-respeto ng China. Pilipinas sa China, pero dapat itrato tayo ng tama ng mga China. Well, in line with the President's directive, no? Kasi if we will be going beyond diplomatic or peaceful approach, you can just imagine, maybe if you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. And we are compliant to the code of conduct that we have signed in 2002. Sa akin, sobra na kumbaga, pudpud na po ang diplomasya sa China. Lahat na po ng diplomasya ginawa na natin maximum tolerance. May napahamak na sa atin, may naputulan ng daliri at whatever, etc. Nakakasawa na rin po talaga. Pero dapat talaga yung sinasabi nga natin, kahit po pumalag tayo kahit po yung water cannon, hindi naman po, lagi ko po sinasabi hindi naman po maggegera. Hindi tayo, hindi magdedeklara ng gera ang China sa Pilipinas. Kung pumalagban tayo, kahit po water cannon. Dahil lahat po ng bansa ay, particularly ang Japan, South Korea at Vietnam, bumapalag po sila. Talagang winawater cannon nila ang China, tinataboy nila ang China, ginagawa nila lahat para lumaban sa China. Pero hindi naman nagdedeklara ng gera ang China sa mga bansang pumalag sa China. Kaya po karapat dapat lang po tayong pumalag. At kung hindi talaga natin kaya, na which is totoo na hindi natin kaya na mag-isa lang na pumalag sa China, yung hamungkahay natin na matagal na po natin sinasabi, na sana magpasama na po tayo sa US pag nagro-remission tayo sa West Philippine Sea. Dahil sila na po mismo ang nag-aabot ng kamay nila o kusang loob nila na inaano tayo, nasamahan na tayo, sinasabihan tayo. Pero ang ating gobyerno ay kibit balikat po na parang sinasabi talaga na hindi, kaya natin to, problema natin to, huwag tayong mandamay ng ibang bansa na sumusuporta sa atin. Pero nakikita po namin, kami mga ordinary mamamayan, nakikita na po namin, ang tagal na po nito. Sobra na po. Pati sa himpapawid, kung kailan lang meron na naman, pinler na naman tayo ng China sa ating himpapawid. Sobrang delikado po. Inulit na naman nila, pangalawang beses na. Kaya dapat talaga magpasama na po tayo sa US para matigil na po ang kahibangan na to ng China. So that among others, parties will restrain, will exercise restraint in the conduct of activities that would complicate or even escalate the dispute in the area, among others. Matalino rin tong US kung sakali man kasing talaga makipagbakbakan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, may bawing ipanglalaban ang AFP. Kayo sa tingin niyo, tama lang ba ang paghahanda ng Pilipinas at Amerika? Yes. Komento sunod ba sa... Ayun lang po ating napanood o napakagandang video nito ni Melvs Castle. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe din po sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Like this video kung nagustuhan mo ating reaction video. Comment down below kung ano sa loobin nyo. Ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.